Magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Grabe itong nangyari po mga kababayan. Nabulaga lahat ng mga pro-impeachment. Hindi po nila inaasahan itong mangyayari. Dahil nga po, natalo po sila sa botohan na itong reprimand mga kababayan, sinauli ng Senado itong impeachment na kaso ni Sara Duterte dito sa Kamara. Talagang 5 lang ang bumoto, mga kababayan. 5 kontra para mabasura ang impeachment. Itong bumoto mga kababayan sa mga nagsusulong ng impeachment, si Risa Hontiveros. Mga kababayan, matindi, umiyak po ito ng palihim mga kababayan. Talagang masamang-masama ang loob. Sumaklolo po si Trillanes at si Leila de Lima. Alam nyo mga kababayan, meron po silang pinaplano para i-rebut itong pagka-dismiss. Yun na din yung yung mangyayari, dismiss ng impeachment trial kasi nga binato muli dito sa Kamara. So itong si Leila de Lima at Trillanes to the rescue. Bali-balita nga po magsasagawa ng malawakang rally daw. Yung taong bayan daw, galit na, mga kababayan. Aba, matindi Kung hindi mo susuriin talaga mga kababayan, maloloko ka ng mga taong ito. So ano ba ang sinabi ni Risa Hontiveros na pati si Manang Aimee na visit na din sa sobrang pagpapa-epal sa Senado mga kababayan Pakinggan po natin si Risa Hontiveros. Bakit ba sumama ang loob? Ano ang naging reaction niya dito? Nalungkot lahat mga kababayan, pero sabi ko nga sa inyo, ang taong bayan ay tuwang-tuwa. Kasi talagang merong pag-asa na makakauwi si Tatay Digong. At talagang si Sara Duterte sa 2028, talagang malakas ito na maging Pangulo. Huwag ka mga kababayan. Baka nga si Caro Dante Marcoleta ang maging vice-presidente niyan. Nako po, abangan nyo po ito mga kababayan. Matindi po ito. Grabe, no? Mag-iiyak talaga yung mga dilawan dito. I'm disappointed at the turn of events. Sabi ko nga kagabi, di ba? So read my face. Parang may gaslighting na nangyari. Hindi kaya gumamit ng iba't ibang mga salita para malito tayo. But kung ano pa man, tuloy ang laban para sa hustisya. Meron din tayong mga hakbang na nagawa. Napasumpa yung Senate President bilang presiding officer. Nanumpa kami mga senador bilang senator judges. Nag-issue ng summons para kina VP Duterte at yung kabilang panig na aprubahan namin yung rules of impeachment. Pero talaga, yung sobrang from out of left field, yung approved motion na sabi nila, hindi ibig sabihin dismissed, pero sa mga sumunod na manifestations ni na senators, judges, Marcos at De La Rosa, kanila ring understanding at lumalabas na intensyon na suspended at saka dismissed or wala na tayong jurisdiction. So, do you think plano nila from the very beginning to remand, to return to the House? Kasi may mga ganung even before. Well, lumalabas na may ganung plano, whether how long ago it was or how recently it was, na nag-materialize dun sa proposed motion nila na babala na namin ni Senator Judge Pimentel. Masyadong maraming dangerous words subject to interpretation at saka ambiguity. So was there parang play yung nangyari kahapon that resulted to this? That resulted to remanding? Yung parang nagkaroon ba ng laro? Did they maneuver para it will go to that point? If it was a play or laro or maneuver, ang pinaka-importante ay anong actions talaga ang tinitake namin on the floor. At yung naging action kagabi ay precisely i-remand ang articles of impeachment balik sa House of Representatives. Hindi naman ito PBA finals. Bakit ginawa yun ng Senado?
as an impeachment court. Kung ang layunin lamang ay mag-certify ang House na hindi nila violate yung one-year rule dahil daw 3 o 4 na impeachment complaints ang nirefer, kung ang layunin lamang ay sasabihin ng 20th Congress, which, hello, doesn't exist yet now, na willing and able sila ituloy yung impeachment, napakadaling gawin yun sa pamamagitan halimbawa ng House prosecutors. Dahil originally, babasahin ngayong araw yung articles of impeachment. Yun yung original approved motion last Monday. Gaano bang kahirap, gaano bang katagal na sila ang mag-certify sa amin nung ganyang mga issue na dagdag gustong palinawin? So, diba? pwede ka ba mag-salvage? May magagawa pa ba ito salvage? Ang ugali ko, ang ugali namin ay tuloy ang laban para sa hustisya. For one, kahit dun sa approved motion nila, conceded na magko-crossover itong impeachment mula sa 19th hanggang sa 20th Congress dahil binabanggit yung 20th Congress. For another, nag-issue ng summons. As we speak, perhaps, sineserve na ni Senate Sergeant at Arms yung summons kay VP Duterte and sa kabilang panel din. Ma'am, ano mangyayari if i-reject mo ng House? Hindi ko ma-preempt kung anong gagawing aksyon ng House sa pag-remand ng Senado ng articles of impeachment sa kanila. I will cross the bridge if and when we get there. Ano man ang maging tugon nila, it will be upon us again in the Senate as it should have been from the start na... O mga kababayan, anong masasabi nyo? Talagang makikita mo po sa mukha ni Risa Hontiveros na talagang malungkot na malungkot, mga kababayan. Isipin nyo po, 5 lang ang boto. Na ang boto ng against the impeachment ay 18. Absent pa po si Marcoleta dyan, ha? Wala pa siya dyan, ha? Mga kababayan, pero yung boto ng ayaw ng impeachment, mga kababayan, 18. Kumbaga sa basketball, yung lamang ng kalaban ni Sara Duterte, itong lamang ng ayaw ng impeachment, napakalayo doon sa pro-impeachment na 5. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, yung resulta ng eleksyon? Nanalo po itong 3 Duterte, mga kababayan, yung Big 3. Galit na galit ang taong bayan. Yan na yung sigaw ng bayan. Binoto ang mga Duterte, Marcoleta, Bongo at General Bato. Mga kababayan, lahat pumanig na po sa Duterte. Kaya itong alyansa naging kulelat. Naku po mga kababayan, ito po yung nakikita ko si Marcoleta pag umupo sa Senado. Makakarinig po kayo ng tunay na pagpapaliwanag. Itong paliwanag ng mga ito, wala pa eh. Walang kalatoy-latoy pa eh. I mean, meron ng naiintindihan natin, pero pag si Marcoleta na po nagsalita dyan, walis lahat mga kababayan. Naku po, maririnig nyo po ang tunay na Miriam Defensor Santiago. Parang nabuhay nga si Miriam Defensor Santiago sa katauhan ni Marcoleta dito eh. Napakatalino ng ating kapatid na si Caro Dante. Mga kababayan, totally itong impeachment ni Sara, basura na talaga ito. At syempre, pinaganda lang po yung yung term na return to the Congress. Hindi na talaga ito. Kumbaga sasagutin ng Kamara yung mga kailangan tanong ng Senate kung bakit ganito yung nangyari, bakit late na dala sa Senado. Yun yung tinatanong ng Senate, mga kababayan. Kaya binabanatan nila si Cayetano, Escudero, sila Robin Padilla, sila General Bato, mga kababayan, kasi nga the rest of the Senate, mga kababayan, ayaw ng impeachment. Itong grupo ng mga dilawan, pinklawan, sila Risa Hontiveros, Pimentel, Villanueva, Grace Po, si Binay, hindi na ito mananalo, mga kababayan. Kasi nga, hindi na sila iboboto ng taong bayan. Kaya kayo na pong humusga, mga kababayan. Itong mga grupo daw nila, Dilima, Trillanes, Hontiveros, magsasagawa daw ng malawakang rally. Kasama daw ang taong bayan. Naniniwala ho ba kayo
nakasama ang taong bayan. Kayo-kayo lang po yan. Hindi ako naniniwala na kasama nyo ang taong bayan. Hindi nga kayo nanalo. Si Trillanes, laglag na mayor sa Caloocan. Itong 5 ito, wala na mga kababayan. May naniniwala pa ba sa kanila, mga kababayan, na mga Pilipino? Kayo ang humusga. Makikita po natin yung lumabas na resulta ng eleksyon. Laglag ang alyansa. Nanalo si Tatay Digong na mayor ng Davao. Pulong Duterte. Si Vice Mayor Basti Duterte. Kita nyo, tumaas ang rating ni Sara Duterte. Lagapak ang grado ni Bongbong Marcos. Kayo nang humusga. Once again mga kababayan, ako si The Wonder sa Philippines. Pa-like, pa-share po at pa-subscribe. Mananalo po si Sara. Matuloy at hindi. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, malulusaw kayo na parang yelo o kandila sa sobrang kahihiyan na sasapitin nyo. Lalabas at lalabas ang tunay na katwiran. Yan ang ating abangan. Pag si Caro Dante na ang umupo bilang senador, makikita natin ang tunay na tapang na isang senador. Dala ang katwiran, dala ang tunay na aral ng isang Kristiyano. Walang sino mang papanigan at talagang papantayin ang batas. Yan lamang po ang ating bahagi. Mabuhay po.